Ang pangalan ko ay Henry. Ako ay 34 taong gulang. Ngunit ang sasabihin ko sa iyo nangyari noong ako ay 17. Isang tag-init. Isang tila hindi nakakapinsalang paglalakbay. Isang dagat na kasing linaw ng anumang beach na nakita mo na. Ngunit sa ilalim mayroong higit pa sa buhangin at korales. Ang aking paaralan ay may espesyal na programa para sa mga atleta. Kasama ako sa koponan ng paglangoy at sa taong iyon, ang buong koponan ay dinala sa isang seaside resort para sa pagsasanay. Pagdating namin, maliwanag pa, malamig ang simoy ng dagat. Ang aking mga kaibigan, na tuwang-tuwa na parang mga bata, ay tumalon sa tubig. Nagdadalawang isip pa ako dahil may natuon ang mata ko, ang captain ng volleyball team. Hindi ko alam yun na pala ang huling pagkakataong lalangoy ako nang hindi natatakot na may dumampi sa aking mga paa sa ilalim ng tubig. Nakakita kami ng isang maliit na isla sa baybayin, isang asul na tuldok sa abot-tanaw. At hinamon ng mga kaibigan ko ang mga batang lalaki na may testosterone-fueled na lumangoy dito. Kinabahan ng isa sa mga guro, dumidilim na. But the male teacher logged it off, mga isda yan, sanay na lumangoy. At kaya nagsimula ang hindi opisyal na karera sa paglangoy. Huling lumangoy ako. Hindi dahil mabagal ako, kundi dahil nahihiya ako. Takot matalo. Takot na pagtawanan. Pero habang lumalangoy ako, mas na-realize ko ang isla ay hindi kasing lapit sa baybayin. Nanguna ang kaibigan kong si Joseph, ang ace swimmer ng team. At pagkatapos, nang ilang daang metro na lang ang layo niya, bigla siyang lumingon. Hindi umimik. Hindi ngumiti. Mabilis lang talagang lumangoy pabalik. Namutla ang mukha niya. Nakatutok ang mga mata niya sa dalampasigan. We asked, bakit ka bumalik, Joseph? At hindi siya nakasagot kagad. Nanginginig ang labi niya. Habol ang kanyang paghinga. At sa wakas, isang paungusap lang ang sinabi niya. May sumabay sakin, akala ko ikaw yon, Henry. Pero hindi tao yon. Isang bagay na may balat na natatakpan ng berdeng kaliskis, walang ilong at mga ngipin na parang saw blades. Mula sa araw na yon, hindi ko na tiningnan ang karagatan ng pareho. Dahil alam ko may mga bagay swimming sa amin. Ngunit hindi mga tao. At ito ang aking babala. Huwag kang maniwala na lumalangoy ka mag-isa, sobra ang bata. Ang pangalan ko ay Bert. Bago ako naging mangingisda ng pusit, kasama ko sa bangka ang isang lalaking nagngangalang Ali. Hindi kami close, ngunit maraming mahabang paglalakbay sa gabi sa dagat ang unti-unting nagbukas ng kanyang puso. Ngunit isang gabi iba ang binuksan niya. Isang bagay na hindi dapat makita. Ali, tahimik, nakaupo sa busog ng bangka. Umihip ng malakas ang hangin sa gabi. Sinubukan ni Henry, Bert, na magsalita, ngunit tahimik si Ali. Biglang kumunot ang balat ni Ali, humahaba ang kanyang mga kuko, nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. Tumingin si Ali sa akin. Pero ang tingin iyon ay hindi na tao. Nalukot ang mukha niya.
Ang kanyang mga braso at binti ay natatakpan ng buhok. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na berde. Tapos tumawa siya. Napakagat sa balikat si Bert. Ungol ni Ali na parang hayop. Maswerte akong nakaligtas, pero simula noon, alam ko na may mga kasama kaming naglayad, nakakasama, nakakausap. Hindi lahat ay tao. Ang langit ay madilim, lumilipat sa ibang pananaw. Isang kubo sa tabing dagat. Isang binata, si Gary, ang kumukulong tubig. Isang kakaibang binata, basang-basa, kumatok sa pinto at humihingi ng silungan. Si Gary, isang kaibigan ko, minsan ay nagsabi sa akin na ang kanyang kabaitan ay halos pumatay sa kanya. Noong gabing iyon, nang siya ay pabalik mula sa dagat, nakita niya ang isang binata, basang-basa, nanginginig, puno ng gulat ang mga mata, na humihingi ng silungan. Binigyan siya ni Gary ng kumot, nagluto ng lugaw, nakangiting nagpapasalamat ang isa. Ngunit kakaiba ang kanyang mga mata, minsan kumikinang na pulang-pula. Pagsapit ng gabi, isang kakaibang daing ang nagmula sa loob ng kubo. Noong una ay inakala ni Gary na ito ay pagod, isang sipon. Ngunit noong madaling araw, nang siya ay pumasok sa silid ng estranghero, siya ay nakaluhod sa lupa, umuungol, ang kanyang mga kuko ay nagkakamot ng kahoy. Nanginginig ang buong katawan niya, tapos parang lumalabas ang bulugod niya. Ang kanyang ibabang panga ay nakabuka ng malawak sa kanyang mga tainga. Isang nilalang ang nagsisikap na panatilihin ang kanyang anyo bilang tao sa gitna ng kabaitan ni Gary. Ang mga mata ni Gary hindi alam kung tutulong o tatakbo. Ngunit may ginawa siya na hindi maraming tao ang may lakas ng loob na gawin. Hindi tumakbo si Gary. Bumulong lang siya. Kung kailangan mo ng tulong, kailangan mong magpatawad. At may kakaibang nangyari, huminto ang nilalang. May nagsasabi na si Gary ay baliw. Ang iba ay nagsasabi na siya ay may nagmamay-ari. Pero sa tingin ko, siguro ang nilalang ay natatakot sa kabaitan. Takot dahil wala pa itong natanggap kundi hinala at banal na apoy. Ikatlong kwento, kagubatan ng niyog sa gabi, sulo na kumikislap. Nakatali ang isang batang babae, nakabusa ng bibig. Napapaligiran ng mga kakaibang lalaki, tulad ng sa isang lihim na interogasyon. Noong bata pa ako, nasaksihan ko ang isang eksenang hinding-hindi ko makakalimutan. Babae, nakatali ang mga kamay at paa, bumubula ang bibig. Sabi nila isa siyang aswang. Hindi ako naniwala hanggang sa tinanggal nila ang gat. Mukha ng babae. Namula ang mata niya. Bukas ang bibig, maliliit ang ngipin, matutulis at siksik na parang ngipin ng pating. Hindi siya sumigaw. Tumawa lang. And I swear halos tumigil ang puso ko doon. Nagsimula akong maunawaan. Ang mga taong nakaligtas sa mga ganitong engkwentro ay madalas na itinuring na baliw bilang gumagawa ng mga kwento. Ang mga tunay na nakakatakot ay nagtatago sa pagitan ng tao at hindi tao. Ako si Cherry. Noong araw na yon, hindi ko sinasadyang magsagwa ng masyadong malayo. Gusto ko lang manahimik, malayo sa titig ng aking stepfather, malayo sa bulong ng mga kapitbahay.
Ngunit nang napagtanto ko malayo ako sa lupain, nagbago ang lahat sa paligid ko. Sumagwan si Cherry sa isang hindi pamilyar na isla. Walang mga palatandaan, walang ibang mga bangka. Ang mga puno ay tumubo malapit sa dalampasigan. Walang alon. Ang islang iyon ay wala sa anumang mapa. Walang signal ng telepono. Walang huni ng ibon. Walang insekto. Nagkaroon lang ng katahimikan. At ang pakiramdam na pinagmamasdan. Naglakad ng mas malalim si Cherry sa isla. Tinawid niya ang isang landas na humantong sa isang clearing. Sa lupa ay may mga kahoy na istaka, mga bilog ng pinatuyong dugo, at mga simbolo na inukit ng mga kuko. Hindi ako naniniwala sa multo. Ngunit nang makita ko ang mga madugong istaka at isang kalansay na nakasabit sa gitna ng kabubatan, alam kong nakapasok ako sa isang lugar kung saan hindi na ang mga tao ang pinakamataas na uri ng hayop. Gabi. Ang buong buwan ay nakabitin sa ibaba. Ang tunog ng mga kampanang bato ay tumutunog. Mula sa kagubatan, lumitaw ang itim na balabal, isa-isang pumapasok sa bilog. Nagtago ako sa likod ng mga palumpong. Ang mga taong iyon ay bumulong ng isang wikang hindi ko pa narinig. Tulad ng tunog ng tubig na bumabaligtad, humahalo sa tunog ng hangin. May nagbalat sa kanilang balat. May naghukay ng kanilang mga kuko sa lupa. Ang isa pa, putulin ang kanyang dila, isawsaw ito sa isang mangkok ng itim na lupa. Nanlaki ang mata ni Cherry. Pumihit siya para umatras, pagkatapos ay tumapak sa tuyong sanga. Isang crack ang tumunog. Konti lang. At silang lahat sabay-sabay na lumingon sa akin. Tumakbo si Cherry sa kagubatan, natapakan ng mga buto, nahulog, bumangon. Ang mga ritual na nilalang ay dumausdos ng hindi humahawak sa lupa, ang kanilang mga bibig ay gumagawa ng mga bulungan. Narinig ko ang kanilang mga boses sa aking ulo. Hindi ang aking mga tenga. Sila ang tumatawag sa akin. Iniimbitahan ako. Hinila ako sa bilog. Sakto nang napapaligiran si Cherry, hinila siya ng isang peres ng kamay papunta sa mga palumpong. Bulong ng isang matandang lalaki na maputik ang mukha. Huwag kang sumagot. Kahit anong marinig mo, huwag kang sasagot. Kahit ano ang iyong marinig, huwag tumugon. Dinala si Cherry sa isang bulok na kubo na gawa sa kahoy na matatagpuan sa gubat. Ang lalaki at ang kanyang asawa, isang bulag na matandang babae, ay nagsabi na sila ay nanirahan sa nayong iyon, naging bahagi ng isang ritual ngunit nakatakas. Sabi niya ang ritual ay tinatawag na pagtanggap sa kalinga. Isang seremonya ng pagsisimula. Kapag napili ka, maaaring maging bahagi ka nila o maging dugo ka para pakainin ng lupain. At ang gabi ng kabilugan ng buwan ay ang gabi ng pagpili. Nagiging madilim ang kapaligiran. Umupo si Cherry sa tabi ng apoy, puno pa rin ng gulat ang kanyang mga mata. Tinanong ko sila, bakit hindi ka umalis? Umiti lang ang matanda. Dahil hindi lahat ay pinahihintulutang umalis sa isla, ngunit kung nakatira ka, tandaan, huwag sabihin sa sinuman ang tungkol dito. Hindi sila maniniwala sa iyo. Iisipin nilang baliw ka. O babalik sila.
Kinaumagahan, si Cherry ay dinala pabalik sa pamamagitan ng isang daanan sa pamamagitan ng mga bakawan. Nang lingunin niya ang isla mula sa malayo, nawala na ito sa ulap. Walang palatandaan ng ritual. May mga lugar na wala sa mga mapa. May mga komunidad na hindi tinatanggap ang mga tagalabas. At may mga gabi kung mabubuhay ka, huwag mong isiping maswerte ka. Isipin mo bakit kanila pinakawalan. Binalot ng makapal na ulap ang dalampasigan noong madaling araw. Ang banayad na tunog ng mga alon na may halong gulat na iyak ng ina. Noel, anak ko. Noel, gising. Ang munting Noel, ang anak ni Naponyang at Dondon, ay natagpo ang lumulutang malapit sa dalampasigan, pagkaraan ng 3 araw na pagkawala. Ang akala ng lahat ay isang himala, akala ng Diyos ay ibinalik sa kanila ang kanilang anak. Pero walang umasa na ang ibinalik ay hindi na ang totoong Noel. Nakahiga ang maliit na si Noel sa kama, dilat ang mga mata at walang buhay. Ang buong pamilya ay nagtipon-tipon, ngunit ang bata ay hindi tumawa, hindi umiiyak, hindi tumawag ng sinuman sa pangalan. Noong una, akala ng lahat ay nabigla si Noel, naapektuhan ng kanyang nerbiyos pagkatapos ng muntik malunod. Pero habang tumatagal, parang may mali. Si Noel ay nakaupo nang hindi gumagalaw ng ilang oras, hindi kumakain, hindi natutulog. Isang gabi, nakita ng ina ang kanyang anak na nakaupo sa gitna ng bakuran, bumubulong sa kakaibang wika sa isang anino sa di kalayuan. Si Sister Ponyang ay nagsimulang matakot. Sinabi niya na ang mga mata ng bata ay hindi na mata ng kanyang anak. Ito ay malamig, walang kaluluwa. Parang hinihiram ito ang katawan ng iba para umiral. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Arturo ang nakaupong nagsusulat sa kanyang talarawan. Gabi na, sumipol ang hangin sa mga siwang ng pinto. Isang anino ang tumayo sa likuran niya. Ang pangalan ko ay Arturo. At mayroon akong pagtatapat. Clarissa. Iniwan ko siya. Flashback, noong bata pa sila, magkasintahan sina Arturo at Clarissa. Nabuntis siya. Napilitan siyang magpakasal sa iba dahil sa pressure ng pamilya. Hindi nagtagal na wala si Clarissa, natagpo ang lumulutang ang kanyang katawan sa ilog. Alam ko ako ang hindi direktang pumatay sa kanya. Pero akala ko tapos na. Hanggang isang gabi, nagising si Arturo sa kalagitnaan ng gabi, basang-basa ang malamig na pawis. On the wall, the words in blood appear, hindi mo ako mahal. Sinira mo ako. You don't love me. You ruined me. Hindi bumalik si Clarissa para patayin ako. Bumalik siya para ipaalala sa akin na may mga pagkakamaling hindi maalis ng panahon. Sa pamamagitan lamang ng pagharap sa kanila. Bumalik kay Noel, ang matandang shaman ay iniimbitahan sa bahay ni Ponyang. Nagsindi siya ng kandila, naglalagay ng bawang sa paligid ng higaan ni Noel. Ang bata ay sumisigaw, ang kanyang mga mata ay nag-iba ng kulay at sumuka ng isang dakot ng basang itim na buhok. Hindi na si Noel. Ito ay isang bagay na gumagamit ng katawan ni Noel para manatili sa mundong ito. Magsalubong ang dalawang kwento.
Pumunta si Arturo sa shaman, sinabi sa kanya ang tungkol kay Clarissa, at pinayuhan na harapin ang kanyang espiritu sa lugar kung saan siya namatay. Sa gabing kabilugan ng buwan, bumalik siya sa tabing ilog, nagsindi ng kandila, at tinawag ang pangalan niya. Clarissa, kung nandito ka pa, handa akong husgahan. Pero magpatawad o parusahan, ikaw ang bahala. Lumakas ang hangin, umaalon ang ilog. Isang figura ang lumabas mula sa tubig, si Clarissa. Ngunit sa halip na maghiganti, umiti siya, tumulo ang mga luha, at pagkatapos ay nawala na parang ulap. Muling nagising si Noel. Sa pagkakataong ito, umiyak siya, tinatawag ang kanyang ina. Malinaw ang kanyang mga mata. Sinabi ng shaman, ang tunay na kaluluwa ay nagbalik. May mga pagkakamali na akala natin nakalimutan na natin. Pero hindi nila tayo nakakalimutan. May mga multo na hindi bumabalik para pumatay. Ngunit ang mahalin sa huling pagkakataon. At may mga bata tinawag muli mula sa mga patay para lamang magdala ng babala. Tapos bumalik ako. Hindi para patunayan ng anuman. Ngunit tanungin ang aking sarili, totoo ba ito? O baliw ba ako tulad ng sinabi ng lahat? Naglakad si Henry sa mga lumang landas, sa ibabaw ng tulay na gawa sa kahoy, sa ibabaw ng bangin kung saan matatanaw ang dagat. Ang lahat ay pareho. Pero walang laman. Wala nang nabanggit si Joseph, wala nang nakaalala noong gabing iyon. Ako lang, nagdadala ng mga alaala na parang kalawang sa puso ko. Sa nayon, isang maliit na coffee shop na tinatawag na April's Brew. Isang magandang batang babae na nagngangalang April ang nagbebenta ng kape para lamang sa mga nangangarap ng dagat. Ang tindahan ay palaging masikip, ngunit ang sinumang umiinom nito ng mahabang panahon ay magiging mapangarapin. Sabi ng mga tao, lumitaw lamang si April pagkatapos ng kabilugan ng buwan. Ang kanyang kape, amoy asin sa dagat. May mga taong naghinala, sinabing gumamit siya ng wormwood. May mga taong mahal na mahal siya. Ang ilang mga tao ay nawala ang kanilang isip pagkatapos uminom ng labis. Ngunit walang nangahas na magsalita. Isang binata, isang bagong estudyante sa nayon, pagkatapos ng ilang kape, nagsimulang magising sa kalagitnaan ng gabi, nakatayo sa harap ng dagat, bumubulong sa kakaibang wika. Isang matandang mangingisda na namuhay ng nakabukod, si Mang Edong. Hindi kailanman nagpunta sa merkado, hindi nakatanggap ng mga customer. Sinabi ng mga tao na nakilala niya ang mata ng dagat. Nang tanungin ko siya tungkol kay Joseph, paulit-ulit lang niyang inuulit ang isang pangungusap. Hindi siya nawala. Pinalitan siya. Hindi nawawala. Napapalitan. Isang mabagyong gabi. Pinangarap ni Henry ang kanyang sarili, may edad na 17, lumamboy sa itim na dagat. Isang higanting nilalang ang lumabas mula sa karagatan. Ang mga mata nito ay mga mata ng tao. Hindi galit. Hindi mahabagin. Nakatingin lang. Nakita ko. Sa unang pagkakataon sa lahat ng mga taon na ito ay lumitaw. Wala sa alaala ko. Sa harapan ko mismo. Umakyat si Henry sa isang bato kung saan nakatayo si Joseph. Dumagundong ang dagat. Sigaw ni Henry sa hangin. Sino ka? Anong gusto mo?
Isang boses ang umaalingaw-ngaw, lalaki at babae, mula sa kung saan. Hindi ikaw ang una. Hindi rin ikaw ang huli. Hindi ikaw ang una. Hindi rin ikaw ang huli. Kinabukasan. Umupo si Henry sa harap ng dagat. Sumisikat ang araw. Ang hangin pa rin. Hindi ko mahanap ang sagot. Ngunit marahil ang pinaka-nakakatakot ay hindi ang mga nilalang sa ilalim ng karagatan. Ito ay kapag ang lahat ay huminto sa paniniwala sa iyo. Isang bagong bata ang dumating sa nayon, nakatayong mag-isa sa harap ng dagat. Nag-zoom in ang kamera sa kanyang mga labi, nagbibigkas ng mga kakaibang salita. Hindi ako natatakot. Kasi ako ang tagapagbantay ng dagat. Hindi ako natatakot. Dahil ako ang tagapag-alaga ng dagat. Ang bata ay nakatayo pa rin, ang mga alon ay bumagsak, ang hangin ay umuungal, ang musika na humahampas sa background. Biglang naging sea green ang mga mata ng bata. Ang cycle hindi natatapos. Hindi nakakalimutan ng dagat. Naghihintay lang para sa susunod.